Nasa linya ngayon si Colonel Analiza Armesa, ang Chief PIO ng PNP in Region 8. Good morning po, Colonel. Yes, Sir Ted. Good morning po. Salamat sa panahon. Unahin ko lang po itong issue dyan sa Tolosa National High School. Pwede ba namin malaman yung pong pagtukoy dito sa babaeng estudyanteng ito, paano po naggawa ng PNP? Nag-conduct po ng validation and assessment sa report po na na-received, and pinuntahan po yung lugar and eskwelahan, and they have interviewed the teachers and talked to the parents. So, yun po. And dito ho naman, tukoy na yung pinost nitong batang ito ay nabasa po namin ito, pawang threat po lamang ito. Na-establish ho ba kung bakit niya nagawa iyon? Yes, sir. That's correct po, sir. And according sa validation ng ating kapulisan, meron silang family problem, and gusto lang niyang magpapansin. Gusto lang pong magpapansin. So, can we just put it in the right context? Ano po, doon sa balita na napigilan ang sinasabing pamamaril dito po sa Tolosa National High School dahil po dito sa sinasabing informasyon na nakalap. So practically po, as in wala pong na-recover ang PNP na anuman pong armas o anuman pong pakikipag-usap nitong batang ito sa ilang pang estudyante para physically po talaga may manifestation na sila po ay pupunta sa eskwelahan para mamaril. Yes po, that's correct po. It is confirmed, sir, that there was a threat message na nag-circulate sa media. However, upon further assessment, na-establish po natin na yung post na yun na may threat, wala pong really actual or imminent threat sa public or anyone. Opo, wala ho talagang physical manifestation maliban lamang po doon sa threat, sa post niya na threat sa social media, no? Yes po, sir. Opo, yes sir. Yes ma'am, para ho klaro kasi yung mga kababayan ko doon natatakot na nga po, pati yung eskwelahan, yung pagpasok ng mga bata sa school. Yan po kasi yung effect nito kapag may ganun pong uri po ng anunsyo at informasyon na may actual physical threat. So, ma'am, nasaan po ang batang ito ngayon? Nasa custody po ng kanyang mga parents. Opo. Pwede ho bang maipaliwanag lang natin bakit po matapos ang pagtatanong agad pong hinayaan na yung mga magulang po ang kumanlong sa bata, considering po na meron siyang threat na ginawa? Ano ho ba naging basis ng PNP para gawin po iyon? Actually, sir, nag-coordinate po tayo sa MSWDO, Municipal Social Welfare and Development Office, for appropriate intervention sa bata, considering na merong ganun siyang pinost. However, yung custody niya is with the parents. Although sa ilalim po ng ating umiiral nga po na Juvenile Justice and Welfare Act, meron din naman poder yung DSWD na umusisa at tanong-tanongin pa ho yung bata, pero yung nga, wala talaga siyang criminal liability kasi po 14 anyos pa lang po ito. That's correct, sir. Okay, sige. So, sa ngayon po, ma'am, yung pong sa Tacloban City, gusto lang ho namin talagang maliwanagan, nasaan po itong si Rod at si Nash? Sino ho ang kumakanlong sa kanila? Sir, na-turn over na po natin ang dalawang CICL sa custody ng City Social Welfare and Development Office. And as far as we know, yung CSWDO naman ay nag-request ng temporary custody ng dalawang bata sa RRCY in Tanawan, Leyte. Okay, so hindi sa Gingoog City? Hindi saan, sir? Kasi po may mga reports sa iba pong lugar outside of Leyte, dinala yung dalawang bata. So ma'am, Tanawan City, bahay Pag-asa, kumbaga. Tanawan Leyte po, sir. Apo, Tanawan Leyte, Tanawan Leyte, bahay Pag-asa. It's not a bahay Pag-asa po kasi, sir, but it's a center for youth. CICL. Okay. Sige. So, regardless po sa pagtawag ng pangalan dito, pero ito po ay isang regional
Rehabilitation Center Rehabilitation. managed by what? LGU or DSWD? It's by DSWD po. Okay, DSWD po ang ang siyang nangangasiwa at may control doon sa facility. Yes, sir. Okay. Bakit po hindi sa Tacloban? Wala pong ganitong facility, wala pong bahay pag-asa or rehabilitation center for youth offenders ang Tacloban City? Wala pong bahay pag-asa ang Tacloban. They have a facility for youth offenders. However, they decided it's the CSWDO, I think, who decided na dun sa RRCY temporarily. Kasi po may report na actually talagang walang bahay pag-asa in the city of Tacloban. Yes, sir. Pakilakas po, ma'am. Yes po, sir. Wala Okay. pong bahay pag-asa pa Okay, ang opo. Tacloban. Yes, ma'am. Kasi nga po, that's another issue. Itong ang moving forward po, yung kahandaan ng lahat ng LGUs sa pasilidad po for youth offenders. Alright, ito pong dalawa, si Rod at si Nash, ma'am, nandoon sa iisa pong center. Yes, sir. Alright, sila po ay, we presume, separate po ang kanilang confinement. Yes, that's true, sir. Separate po. Hindi po sila dapat na sa mag-isang room or Hindi sila, kumbaga, hindi sila magkasama sa isa pong silid. Ma'am, yung pong filing ng criminal charges against Rod, kailan po gagawin daw ng PNP? Nagawa na ho ba ito? Yes, sir, nagawa na po, na-file na po ang criminal complaint against Rod. And then, meron ho bang feedback na tayo doon sa prosecutor? Wala pa po as of now, sir. I think they are still conducting the assessment and evaluation. Okay. At ito But we'll give updates, sir. Opo, yes ma'am, on that. yes ma'am, we understand. At ito pong kasong ito ay didinggin sa Tacloban City Family Court. Yes, sir. That's correct, sir. Alright. Ma'am, yung pong sinasabi na text messages itong dalawang ito, meron po ba kayong update doon po sa authenticity nito at kung sakasakali po paano magagamit na ebidensya yung mga telepono ng mga bata? As of now, sir, kasi waiting kami sa court order for the conduct of digital examination. So wala pa po kaming update, wala pang examination na kinanda. Opo. Doon po sa firearm na 38 caliber, ano ho ba ito? Paltik ho ba ito na klase ng baril? Saan ba talaga nanggaling ito para lang ho natin maiklaro? It's registered to a security agency based in Cebu. And yan po. Ano yung buhol na sinasabi na may kapareho daw po na serial number? Yes, sir. Lumalabas po sa further validation ng RCSU ng Pro 7 na there is the same na firearm issued to another person na nandun sa Bohol. Pero yun, sir, ay iniimbestigahan. Medyo malalim pa po yung kakandak na investigation kung how we're going to determine kung totoo ba yan na may duplicate or there's something else. Hindi pa po nakukumpirma iyon. Yes, sir. Saan ang galing yung report na yun, Colonel? From RCSU 7, Regional Civil Security Unit. Opo. Ng PNP Cebu, kumbaga. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ma'am, yung pong ownership nung barel nitong si Rod na 38 caliber, established na po nasa lolo ito talaga? Yan, sir, ang lumabas sa investigation namin. So yung pong merong actual na responsibility sa pag-iingat ng barel doon sa lolo ng bata? Yes, sir. Considering na sa kanya kasi nakuha yung baril. Opo. Okay. Yung po bang lolo nakapag-execute na ng kanyang affidavit?
I don't have that information yet, sir. I'll ask the investigator pa. Opo, yes ma'am. And then, ma'am, yung pong policewoman na nandyan kaninyo, nasa Kampitik po itong, sa Kandahog po itong ngayong policewoman sa inyong kampo? Sa Kampitik po, sir. Yes, sir. Sa camp namin. Opo, nandyan po ngayon sa inyo. Alright, ma'am, yung, ano po ang actual na kanya po ngayong sitwasyon? Saan ba siya naka-assign actually si policewoman? Actually, sir, naka-assign siya sa support unit ng PNP. Hindi po siya an organic member of Police Regional Office 8. Oo. Hindi ho ba siya nakapasa po sa bar exam at abogado? So, yun ho bang kanyang resignation hindi nagbabago? Ganun pa rin po? That's true, sir, na she's a lawyer. But with the situation nga, sir, na-terminate na po ang kanyang designation. Alright. So, ma'am, sa ngayon po, siya ay under preventive suspension ho ba o just confinement lang muna o restricted? Ano ho ba ang official po na ganyan, na status nito pong policewoman? She is under restrictive custody. Okay. Restrictive custody, kasi abogada ito, no? I'm sure she knows her rights, no? So, sa ngayon po, hindi siya maaaring lumabas ng kampo o pwede niya pong pasyalan yung kanyang pamangkin o ano man po, umuwi sa kanilang bahay. Hindi po, sir. Restricted po siya sa loob ng camp. Okay. Ma'am, alam po namin na mayroon pong administrative proceedings ngayon na kinakaharap itong si attorney, no? Itong si staff sergeant, no? Pero yung criminal aspect, yung pong possibility of a criminal offense, yung pong negligence niya that resulted in this crime, meron na ho bang update doon? Yan, sir, kasama po yan sa dinidetermine sa administrative investigation. Kasi nagkaroon na ng parang fact-finding and gathering of information. So, nag-start na po kasi ang admin investigation. So, titingnan nila po natin kung ano magiging result and if magkakaroon ba ng aside from the admin liability ay magkakaroon ng criminal liability. Okay, Colonel. Colonel, meron po din kasing kumalat na magkasama po yung si tita at saka yung offender sa isang firing range. Sa Tacloban City po, no, sa pagkakaalam ko, wala naman doong pribadong firing range. So para, unless na baka meron na pong bagong bukas, pero na-establish ho ba kung saan firing range yun? Sinama nung policewoman yung kanyang minor de edad na pamangkin? Yan po, sir. Yan, sir, ang i-determine sa administrative investigation. It's not with us po kasi, sir, nasa Napolcom po. Oo, hindi po kasi nga din siguro no sa mga pulis na nag-iimbestiga para po sa backtracking ika nga, siguro maganda rin pong itanong saang firing range yun kasi baka firing range ng region. Di ba meron kayo dyan sa inyong regional office dyan sa Kandahog? Meron po, sir. Oo, di ba meron kayong sariling firing range dyan? I remember Pati ang Tacloban City PNP may firing range din. So wala pa tayong, hindi pa na-establish, Colonel, kung saang firing range ito? Hindi pa, sir, kasi hindi po kami yung nag-imbestiga po. Ang Napolcom po. Okay, opo. Sige, anyway. So, ma'am, in the light of this event, ano po, meron ho bang order si Director about, kayo po, sa mga miyembro po ng PNP, Region 8, tungkol sa pangangalaga sa mga service firearm ninyo? Yes, sir. Meron pong instruction ng ating Regional Director. In fact, nagkaroon na po kami ng inspection and accounting ng ating firearms. And it is done kasi regularly na din po. Opo. O sige po. So, ma'am, sa ngayon po, kumusta naman po dyan sa inyo pong area of jurisdiction? May mga event ngayon sa Ormoc, kapistahan na rin. Sa Tacloban din po, magbibisperas na. Kumusta po ang inyong, ma'am, mga aktibidad, Colonel? Yes, sir. We have deployment of personnel sa Tacloban City and Ormoc City. So, kasama po ang deployment ng ating CDM and
force multipliers ng local government unit. So, sa mga nightly activities, meron pong command center na naka-establish sa areas of engagement. And yes sir, meron pong personnel, and kahit yung mga other government agencies like the BFP na naka-deploy din doon sa area. Opo. Yes, ma'am. Kasi po, malaki pong event ito. No? Taon-taon po na lamang. Looking forward po naman ang ating mga kababayan dyan sa Ormoc City at maging sa Tacloban in Leyte dito po sa kapistahan na ito. Malungkot nga lang po dahil sa may nangyari pong trahedya. So, damo nga salamat sa imo, ma'am, ha, sa iyong panahon na binigay po sa aming programa. Damo nga salamat, sir. Opo, thank you, Colonel. Si Colonel Analiza Armesa, ang pinuno po ng PIO sa PNP in Region 8. It's Samar and Leyte provinces. Covering po yan po ay covered ng Region 8 PNP. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.